Magandang araw po mga kalapatids at sa ating mga Ilocano fanciers na Imbaga Bigat. Ngayon po nagbabalik na naman po ang alaga ni Doc dito po sa Vigan para po bisitahin na naman ang isa nating kalapatid si Sir Ronnie De Peralta. Tara, samahan niyo po ako. Ronnie, kamusta po? Welcome Doc dito sa Vigan. Ay, nako po. Actually, second time ko na po dito, sir eh. Mabuti naman na napunta kayo dito sa loop namin, sir. Actually, sir, kausap ko po yung anak ninyo. Nagkausap kami sa Facebook nga. And then, yun, ni-refer nga po kayo sa akin. Yung anak ko kasi mahilig magkalapati. Ako lang ang nagpapakain at nag-aalaga kasi nandun sa abroad kasi yung anak ko. Kaya din po kami bumisita rito is para po dun sa Kanawidan Festival natin. Alam ko may series po tayo, sir eh. Oo po, sir. Oo. Kaso lang wala kaming pang-race eh. Nangyari? Di na train pa lang eh, hindi na bumalik. Dati nyo nang kinakarera or para Kuha pa lang yun, 3 buwan pa lang yata yun. Pang ilang training po yung ginawa nyo dun sa nung nawala? Dito ko po train sa loop pa lang. Oo. Tsaka doon sa Santa. Ang nangyari, masyado pang bata yung ibon. Ang ginawa nila, rumoronda-ronda pa lang dito sa loft nila, tinrain kagad nila ng malayo, which is sa Santa. Halos sabihin natin, malayo dito yun ng mga 20 to 30 kilometers away yun. First road training yun ng ibon. Hindi na nakabalik. Siguro sir, sa susunod, kailangan nang gawin natin pag magta-training, iunti-unti po yung paglayo. Kasi kung halimbawa, dito pa lang po siya tinetraining sa loft, dapat unti-unti, nalalayo natin doon sa city proper mismo. Nabigla yung ibon eh. So, for example, parang lang yan eh. Parang, bawa tayo. Dinala tayo sa isang lugar. So, hindi pa natin gamayan eh. So, kumbaga, kailangan unti-unti, natutunan natin kung saan yung daan. Nangyari sa kanya, nabigla talaga. So, wala sila ilalaban na ibon para sa Kanawidan race. Sabi kasi ng anak ko, kasi may series. Oo nga po. Oo, Kanawidan po. Kaya doon ko na trainin sa Santa para matutunan nila na sa malayo. Kaso nga lang sir, kung bigla ka agad, dapat sa kalapati din, unti-unti din yung training. So, kamusta po sir yung mga ibon natin sa loob? Pwede pa tayo pumasok? Oo, pwede sir. Actually, yung setup nila, kung mapapansin po natin sa loob ng loft, magkasama na yung breeder tsaka flyer. So, sir, kamusta yung mga ibon natin dito sa loob? Mga bata pa yung itong mga breeder, sir. Kadalasan may tumutubo dito sa Sa may lalamunan. May lalamunan. Anong edad po usually nagkakaroon ng gano'n? Mga 3 weeks na yata yun. Nasabi rin niya sa atin na kadalasan nagkakaroon ng cancer. So, kung halimbawa, ito sir, pag chinek natin yung bibig, loob ng bibig niya, at parang merong kulay puti dito sa may, dito sa may, dyan sa may dila niya, sa may lalamunan, daanan ng hangin na yan. Yan po, possible po na cancer yan. Since magkakasama na lahat yung flyer at breeder, iisa rin yung painuman, so doon nagkakaroon ng pagkakahawa-hawa nung sakit yung mga ibon. Kasi kung inakay pa siya, nakukuha po nila yan sa magulang. Yung sa pagsubo, sir. Pagsubo nila, sir. Kasi yung, diba, para may namumuo doon sa loob. So ngayon, paano po natin may iwasan yun? Ang kailangan po natin gawin, yung mga breeder, pwede po natin bigyan ng cancer. Yung gamot natin po sa Rockdog po yun. Bago, halimbawa po, may nililimliman sila. Tapos, alam natin na mapipisa na yung itlog within 3 to 5 days. Kasi ang incubation naman ng itlog is 18 days eh. So, paglabas ng itlog, nilibliman po sila ng magulang. Ibig sabihin nun, bibilang tayo ng 15 days. Doon pwede tayo mag-start na magbigay ng cancer. Tapos po, pwede po natin siyang ulitin every 2 weeks. Sabi niya, ihiwalay ko yung breeder para yung mga flyer na lang magsama-sama doon. Sabi niya, okay naman yung yung natutunan ko sa kanya na yun. So, Doc, ito naman ang ginagamit ko pag may sakit yung mga kalapati. So, bali, ito ay
Rock Dove Astig. Ito yung dewormer natin. Oo. Katulad ngayon na pinuntahan natin si Sir Rani, gumagamit na siya ng produkto kahit first time pa lang natin siya na-meet. Yun nga lang, kailangan natin maituro talaga sa kanila yung tama pagbibigay ng gamot. Ang gawin nyo po, di nagbigay kayong ayong araw na to. First time nyo po magbigay. Ngayon, di magbibigay tayo, walang laman pa na kinain. Opo, sir. Tapos, pagkasubo natin, kahit po after 2 hours, 2 oras, pwede po natin silang pakainin yung mga kalapate. Ngayon, kung may lumabas sa bulate, dapat po, after 2 weeks, magbigay ulit kayo. Kasi po, yung itlog ng bulate, yun po ay tumatagal ng 2 weeks, 2 linggo. So ngayon, yung mga natitirang itlog sa loob ng digestive system, after 2 weeks sa pipisayan, magiging adult, purga ulit tayo para makat natin yung life cycle. And then, every 2 months, pwede ka na ulit gumamit o mag-deworm ng Rock Dove Astig. So, bali tayo after 1 year, nakabalik tayo dito. Ang kagandahan po ngayon, meron na po tayo pigeon specialist dito sa North Luzon. So, yun nga, pinakilala ko sa kanya si Kim Molina. Okay, so bali sir, tama-tama kasi kung halimbawa hindi nyo ako makontak, meron talaga tayo mga pigeon specialist na bibisita dito sa North Luzon area. So, pakilala ko po sa inyo si Kim. Halika dito. Ayan, so bali si Kim po, siya po yung pigeon specialist natin dito sa North Luzon. So, bali siya yung mag-iikot po dito sa, ayan, pwede po bisitahin yung loft natin kung may mga katanungan din kayo. So, at least po siya talagang regularly makakabisit po dito sa atin. Okay, so Kim, ikaw na bahala kay sir, ha? Good morning po. Salamat sa Alagang Magaling, kay Doc. Sana yung mga kalapatids namin dito, marami kayong natutunan din. Okay, so yun po. Sir, maraming salamat po ulit and hopefully makabalik po kami next year ulit dito sa Vegan and hopefully kita pa natin na talagang mas dumami pa yung mga kalapati natin. Isang kaibigang findsure na naman ang ating natulungan dito po sa Vegan City. Next week, sino po kaya ang ating muling bibistahin? Abangan po yan sa Alaga ni Doc. Hatid po sa inyo ng Excellence Rock Dove, your #1 pigeon specialist.